guys, samahan nyo naman ako for today's video. So, first day ngayon sa Ramadan. So, ready na yung katawang lupa ko sa bakbakan. Tingnan nyo naman. Para akong pupunta ng boxing. O, wag kayong ano dyan. Huy! Tapos, ayun na nga. Pagkatapos ko dyan, naglilinis. Sabi pala ni madam, wala akong loto today. Pero, guys, wag na wag kayong maniwala sa madam nyo kung sabihin niya walang luto ka. It's a prank yarn. Oo, habang nagpapaganda ako dyan, biglang tumawag yung anak na magpapaluto. Hindi lang isang anak, dalawa. Tapos ayan muna ako. Binago ko lang yung design at saka nag-vacuum para at least malaman naman ni madam naglinis daw ako. Pero nag-vacuum lang talaga ako dyan, guys. Pero in fairness, nalinis naman siya ng konti. Tapos kinos ko siya ni Lolita yung carpet kasi wala kaming carpet vacuum. So, yung panglinis ng carpet, wala kami noon. So, binacuum ko lang siya. Tinanggal ko lang yung mga balahibo ng pusa dahil sobrang dami talaga. Pagkatapos, ayan, nagluluto na ako. So, yung first na marinate ko is kailangan kasi siyang i-marinate yung shawarma. So, pag nagluluto kayo ng shawarma, kailangan nyo siya i-marinate. Mas okay yung overnight mo siya i-marinate. Pero for me kasi wala nang time. So, 1 or 2 hours ko lang itong minarinate. Tapos, kinuhanan ko ng tubig. Nilagyan ko lang yan siya, guys, ng lemon, salt, pepper, and garlic. Kung yung nilagay ko dyan is garlic paste. Pero kung wala kang garlic paste, is normal na garlic. Mas masarap naman yon. So, kulang pala yan siya, guys, ng paprika. Dapat nilagyan niya ng paprika pero nakalimutan ko siya. Lagyan nyo na lang ng paprika dahil nakalimutan ko siya lagyan ng paprika. So, pagkatapos niyan, sinaset aside ko yung minarinate ko na pang shawarma dahil for today's video, 4 yata yung gagawin kong pagkain. Pero yung iba, I'm not sure kung na-videohan ko. So, ayan, imimix mo lang yan siya together. Wow, together. English yarn. So, imimix mo lang siya. Pagkatapos nyan, imimix. Yun nga, mas masarap nga siya i-overnight. Sinabi ko na kanina na mas masarap siya i-overnight. Kasi, ma-absorb talaga niya yung lasa ng diba? Lasa. So, hindi naman ako expert sa pagluluto pagdating sa mga pagkain nila, pero at least may alam ako ng konti. Para at least kung may mga bago manood ng aking YT at makita nila na pwede nilang gayahin. Actually, guys, hindi to step by step na kasi binibideo ko lang kung ano yung ginagawa ko for today's video. So, pero kung tingnan nyo siya, makukompleto nyo naman kung paano siya niloto. Mag-observe na lang kayo sa video ko, char. Ginawa pang observer yung mga manonood. So, ayan, itong niluluto ko is nag-ready ako for margok dahil yung margok para naman sa isang anak niya na babae dahil yung asawa niya gusto ng ganito. So, niready ko lang siya dahil ayaw kong magagahol ako sa oras pagdating ng yung kainan kasi dito, guys, yung dasal is 5:45, mas maaga siya than usual. Dati kasi, yung Ramadan dati, kainan nila is 6:15, 6:30, ganon. Pero ngayon, maaga kasi yung dasal, kaya mas maaga yung kainan nila. So, niready ko lang siya lahat dahil ayaw ko kasing may pahabol sila na pagkain, tapos alam niyo yun, guys, sa Bisaya, magkarakara na ka ba, di nakakahibaw kung sa imong sunod buhaton, kay daghan na kayo isunod-sunod nga trabaho. Ganito ba, ganyan kayo, kasi ganito ako pag dinagdagan ng trabaho, parang sumasakit yung ulo ko, hindi ko na alam yung gagawin ko, kaya mas maaga, mas inorganize ko siya, inayos ko siya ng by ingredients, tapos isasantabi ko lang siya, ilalagay ko siya sa isang plate para pag time na ng lutuan, kukunin ko na lang siya. So, ready na siya. Hindi ko na kailangan magutay-gutay ng mga onion, mga kamatis kasi ready na siya. So, para less time, less stress. Less kasi yung time mo pag ginaganyan mo siya. Maaga pa lang, i-ready mo na yung lulutuin mo para iwas stress at iwas busangot ng mukha mo. Kasi alam nyo, guys, pagdating ng kainan, para yang silang mga, alam mo yung mga yung aso na hindi pinapakain ng buong araw. Ganyan sila pagdasal pa lang, nasa lamisa na sila kahit hindi mo pa nilalagay yung pagkain. At saka, hindi din pwede dito kasi nailagay mo na yung pagkain mga 10 minutes before kasi daw lalamig. So, kung time na talaga ng pagkain, tsaka mo lang yan siya tatanggalin sa mga kaldero, tsaka mo siya, dapat lahat mainit pa siya dahil kaya nga minsan pag
akala mo smooth yung gawa mo, pero pagdating ng 5, para ka na talagang ginisang sibuyas na hindi mo na alam kung anong unahin mo dahil magpa-fry ka ng ganyan, magpa-fry ka ng ganito, magano ka ng ganito, iholo-holokoyan mo ganyan dito, guys. Oo. Kung sa mga Chinese, 1 linggo lang yung pag-ibig ninyo, char. Sa mga dito naman sa mga Middle East country, 1 buwan yung pag-ibig namin. Oo, pag-ibig na pag sinasaktan kami lagi, ganon. Pero sanay naman tayo masaktan. Hoy, wow, hugot yarn. So, ayan na nga, balik tayo dito sa aking ginagawa. Ayan, gumawa ako ng mutabak. So, dito sa Middle East, mutabak yung tawag dyan. Imimix mo lang yung green onion at saka yung kamatis, tsaka bagal. I don't know, hindi ko alam kung anong bagal sa sa Tagalog. Basta bagal yung dito, yung isa pang green na para siyang pagkain ng baboy. So, yun, imimix ko lang siya, tapos ika-cover up ko naman, tapos yan, nire-ready ko na siya lahat, diba? Yan, naka-line up na yan para kung ano yung lulutuin ko, step by step, kukunin ko na lang yung mga ingredients na nasa gilid para hindi na ako mahihirapan. So, mindset ba? Mindset, char. So, ayan na nga, diba? Niready ko na yung onion. So, mas madali yung buhay, guys, pag ganito, lalo na sobrang busy ng ng schedule mo paghapon. Kailangan mo talaga ng time management kung paano mo siya isa sa ayos lahat. Kasi kung hindi, ako lang mag-isa dito. Actually, may dumating na katulong, but hindi naman siya nakakatulong sa akin. Nakakadagdag pa siya ng stress, char. Ibang lahi po siya, guys. Umuwi na lang talaga siya nung hindi nabasa yung kamay niya. Oo, pero Pilipino tayo, pinapakain pa din natin dahil hindi uso sa atin na hindi nagpapakain ng kapwa tao. Oo, hindi natin matiis kahit gaano ban kasama kasi yung tao, kahit wala pa yung ambag dyan sa mga niluto ko, tao pa din yan, nagugutom pa din yan, kailangan mapakainin, 'di ba? So, ganun lang talaga yung buhay, hindi mo maano yung lahat eh. Kaya yung tinuturuan ko kasi hindi talaga siya, alam mo yung tinuturuan mo pero walang hilig ba, ganun. Kaya ma-stress ka na lang talaga. Kasi nga, wala siyang hilig kung paano magluto. Wala siyang hilig sa luto dahil ayaw din yata niya madagdagan yung trabaho niya, ganun. Kasi alam mo na dito, pag nalaman nila na magaling ka na magluto, gagawin ka ng kusinera, ang dami mo ng trabaho, dagdag na talaga, tapos walang dagdag sahod, ganon. Pero may iba namang nanay, pag magaling ka, magbibigay. Pero sa akin kasi, namatay na nga si Kuri, iniwan pa kay nanay yung kakuriputan niya. Oh, ganon. Pero okay lang, at least mabait, diba? Bawi-bawi din pag may time. Kasi kung hindi ito mabait, matagal na ako nag-exit sa Earth Char. So, ayan na nga, nagluto na ako nung margok yung tawag dyan. Tapos, etong luto na to, guys, para siyang salona, pero may harina lang siya na mamasahin ko siya mamaya. Tingnan nyo na lang. Tapos, lagyan mo siya ng meat pala to, guys, hindi to chicken. So, ayan na nga yung shawarma. So, yung minarinate ko ng 1.5 oras or 2 yata to. So, ilagay mo lang siya dyan. Lagyan mo siya ng isang Maggi. Tapos, lagyan mo ng olive oil. Diyan, yan lang. Tapos, para kasi siyang magtubig, guys, pabayaan mo lang yung parang tubig na maubos lahat. Luto na yon. Ganyan lang ka-simple. Tapos, mamaya naman, makikita nyo kung ano yung nilalagay ko pag binabalot ko na siya. So, doon, madugtong-dugtong nyo din kung paano lutuin yung shawarma. Pasensya na kayo kasi nga, sa dami ng niluto ko, hindi ko na alam kung paano ko to isa-isa yung mga video na to, char. So, ayan na, 'di ba natuyo na siya? Patuyuin mo pala talaga siya ng konti, yung wala na talaga siyang parang tubig, yung parang olive oil lang yung lalabas, ganon. So, konting kimpot na lang yan, guys, maluluto na yan siya. So, ayan na nga yung sabi ko kanina, yung niluto ko na margok is may harina siya. So, ito pala, guys, hindi ito normal na harina dahil itong harina na to is parang brown siya. Basta brown siya na na, na, na harina. Tapos, yan lang siya, guys. Tapos, lagyan mo siya ng water. Tapos, as you can see, nandun yung tinuturuan ko na hindi naman willing matuto. So, pinabayaan ko na lang siya manood sa akin at saka magsulat para at least may magawa naman siya for today's video. So, kaya nagbibideo ako sa buong Ramadan. Hindi ko alam kung kakayanin ko buong Ramadan magbibideo ako ng mga food.
kung kaya sa time, pero hindi ako mangangako, pero sige. Tubig lang pala yan siya, guys. Isa't kalahati yan. Dinagdagan ko yan ng kalahati kasi parang kulang siya. Isa't kalahating ano, tapos ayan na siya. Ganyan dapat yung consistency niya. Wow, sana all. So, ganyan siya dapat bago siya i-roll. Mamaya gaganyanin ko siya. Chiding! O, diba? Ang bilis ng transition, guys. Magano na tayo kasi kailangan ko na yan siya ilagay doon sa meat dahil pag niluluto mo yan ganyan, kasama nung meat is kailangan 2 to 3 hours na sa apoy siya ng mahina. Oo, guys, mahina. Kasi para hindi ko alam bakit, basta mahina siya para hindi yata masunog. Tapos basta yan na yan siya. Pagkatapos niyang ginagawa kong yan, ang dami ko pang ginagawa kasi ako lang naman, ako yung hugas. Alam nyo guys, mas maganda talaga Pilipina yung kinukuha na katulong kasi yung Pilipina kasi is willing to learn. May iba na ayaw din matuto dahil ayaw nila madagdagan yung trabaho, pero mostly talaga sa Pilipina is flexible talaga. Kahit saan mo siya ilagay, kayang-kaya. Pilipina yan. Pilipina, char. So, ayan guys, pag ginaganyan ko siya, dapat manipis na manipis. Tapos, yung isa naman, gagawin natin, lagyan mo siya ng harina para hindi siya didikit. Kasi kung hindi, didikit siya Kaya, kailangan lagyan mo siya sa ilalim. Scramble. Scatter mo siya. Pagkatapos, lagyan mo na siya ng ganyan para hindi siya didikit. O, diba? Hindi ko alam kung nakita nyo kung paano ko siya durugin doon sa yan, dinudurog ko na siya guys. Ayan na yung harina, tapos nilalagay ko na din yung, kasi dapat tanggalin yung laham at saka vegetable bago ilagay yung harina. So nilagay ko na yon doon, tapos ganyan na, pahinaan mo na lang yung apoy dahil 2 to 3 hours yang nandyan. So actually isa lang yung kakain yan guys, pero ang dami kong niluto dahil kakain ako. Gusto ko kasi din yan dahil ang sarap niyan, dahil may mga vegetable, carrots, patatas, at zucchini. So, ang sarap niyan, promise. Tsaka, malapot-lapot ka siya dahil sa harina na ginagawa ko. Tapos, biglang umulan pala guys sa labas. Ang lakas. Tapos, ayan na yung continuation ng shawarma. As you can see, nilagyan ko lang siya ng cheese. Tapos, mayonnaise na, parang maanghang yan na mayonnaise Tapos, yung chicken na ginawa natin. Tapos, nagprito pala ako ng french fries. Nilagyan ko siya ng french fries. Tapos, lettuce. So, wala ng pickles guys dahil ayaw nila ng pickles, basta ayaw nila. Yan lang yung laman ng shawarma ko. Then balutin mo ako, tapos ilagay mo na yan sa oven ng 5 minutes, 200 Fahrenheit degrees Celsius. Yun lang, bye bye, see you next time.